Hello, good morning mga kalakad. Nandito na naman tayo sa may turod or daya. Mga kalakad, titingnan natin tong garden nila rito ulit. Titingnan natin yung binhi natin dito na asparagus para makapagpadami tayo. Propagate natin kasi ito, tanim na ito eh. Bumili tayo ng 2 sachet pero isang sachet lang yung tinanim nila. Luckily, mayroon namang tumubo. May tumubo rito oh. Ito. Ayan mga kababayan o mga kalakad. Ayan o yung ating asparagus. Ayan. Ayan, nandiyon, nakita ninyo. Yun yung asparagus natin, magsisilbing binhi yan. Propagate natin yan kasi hindi lang naman yung seeds ang pinanggagalingan ng binhi, kundi pati rin itong mga tanim na ito. Pwedeng big sabihin yan, pwede tayong maging source ng ano natin ito, binhi. Yung mga tangkay niya o kagaya ng ano kasi ng palay, umuusbong, maraming umuusbong sa may pinakapuno o yung tawag doon ay ratuning. Nagkakaroon ng raton yung palay. Ganito rin, yung proseso ng ano ng itong tanim na ito. Nagkakaroon din ng raton at yung raton na yon ay pwede nating itanim, i-transplant sa ibang place ano para dumami ito. Alright, titignan lang natin. Ito yung ating asparagus. Tingnan nyo itong ano nila. Ayan o, maliliit. Pino itong patulis na pino itong kanilang mga dahon. Ayan, saka maraming branches din itong mapapansin nyo itong tangkay na ito. Ayan. At meron tayong ito tumubo yata yung ito tumubo yung natanggal noon. Ayan ito hindi naman siya namatay ayan. Tinanim natin dyan sa gilid. Kasi nung nagtatanggal tayo ng mga damo, nasama. Ito. Ayan pero hindi naman siya namatay, tinanim natin. May napansin natin, may ano kasi yan may ugat Ito, may napansin tayo dun sa may pinaka dulo, may ugat. Ayan, ayan So ito yung ating asparagus, mga kababayan Ito. Ito rin So ito yung magsisilbing source ng ating binhi aside from yung mga nabibiling seeds na binhi. So eto na. Dito, ito palang asparagus na ito mga kababayan. Kapag itananim mo once, ay up to 1 year to 3 years, pwede ka nang mag-harvest yung first harvest mo. Pero they are recommending na yung pang 3 years dapat ka mag-harvest nito. Dahil para mas maganda yung yung tanim mo. Kasi pag hinarvestan mo na on the first year, parang hindi maganda ang outcome sa mga puno ng asparagus. So ito Then after noon, kapag nakapag-harvest ka na within 3 years, ito tatagal hanggang 20 to 26 years ang pag-harvest mo na rito. Hindi non-stop na pag-uusbong. Ayan, yung niya, may shoot ito. Kagaya ng yung pako na tinatawag yung fern, mga wild fern. Ganun yung kinukuha, yung malalaki. Parang umaabot pa ng kasinlaki ng daliri, yung ito yung pinakamaliit na daliri. Ayun. Pinky finger na tinatawag nila. So ayan ito yung asparagus. Napakamahiwaga pala nitong asparagus nito. Dinagdagan nila ng ng rice husk. Naglagay sila ng rice husk para mas lalong gaganda. Itong isa walang rice husk. Hindi nila nalagyan Ito Ayan mga kababayan. So ito, alagaan natin ito kasi ito yung magiging source ng ating binhi. Pwede kang magpadami rito kahit nagaano karami mga manggagaling dito mga kababayan. Siyempre kung ano yung may produce na raton, yun yung kukunin natin para i-transplant So hanggang dito na lang mga kababayan.
ang ating vlog sa umagang ito. So subaybayan po natin ito kung paano dumami o kung paano natin i-propagate itong asparagus na ito para naman makapag-harvest tayo, kasi high value crop ito. High value crop, one of the high value crops. Ito kasi sa 1 kilo nito baka umaabot ng 500, ganon ang 1 kilo nito. Napakamahal sa market, at saka na aside from that, napaka in demand din mga kababayan. Hindi ka mahirapang mag-market, lalo na kapag na-establish mo, kasi ang mga nagse-serve ng mga ganito, yung mga mamahaling mga restaurant, 5-star hotels. Ayan mga kababayan. Okay, thank you so much for watching our vlog.